Good morning, children. So today we're going to have our review in GMRC. Are you ready? Number 1. Instruction. Basahin ng mabuti ang mga sumusunod na pangungusap. Bilugan ang titik ng tamang sagot. Again, basahin ng mabuti ang mga sumusunod na pangungusap. Bilugan ang titik ng tamang sagot. Number 1. Ano ang dapat sabihin ng kaibigan matapos tanggapin ang isang bagay? Ano ang dapat sabihin ng kaibigan matapos tanggapin ang isang bagay? A. Walang anuman. B. Salamat po. C. Sige lang, akin na. The correct answer is letter B. Number 2. Ano ang dapat sabihin ng batang tinutulungan? Ano ang dapat sabihin ng batang tinulungan? A. Ang bagal mo kasi. B. Pasensya ka na. C. Maraming salamat. The correct answer is letter C. Number 3. Ano ang dapat sabihin ng bata pagkatapos turuan? Ano ang dapat sabihin ng bata pagkatapos turuan? A. Ang galing niyo po. B. Alam ko na po yan. C. Pagod na ako. The correct answer is letter A. Ano ang dapat sabihin ng batang gustong tumulong kay Lola? Ano ang dapat sabihin ng batang gustong tumulong kay Lola? A. Napakabagal mo naman. B. Tinatamad akong tulungan ka. C. Tulungan ko na po kayo. A. Napakabagal mo naman. B. Tinatamad akong tulungan ka. C. Tulungan ko na po kayo. The correct answer is letter C. Number 5. Anong dapat sabihin ng batang nabigyan ng pagkain? Ano ang dapat sabihin ng batang nabigyan ng pagkain? A. Mas masarap naman yung baon ko. B. Salamat, kaibigan. C. Ayoko ng lasa yan. A. Mas masarap naman yung baon ko. B. Salamat, kaibigan. C. Ayoko ng lasa niyan. The correct answer is letter B. Salamat, kaibigan. Number 6. Alin sa mga sumusunod ang hindi nagpapakita ng paggalang sa nakakatanda? Alin sa mga sumusunod ang hindi nagpapakita ng paggalang sa nakakatanda? A, B, or C? The correct answer is letter A. Number 7. Alin sa mga sumusunod ang hindi nagpapakita ng wastong pakikihalubilo o pakikauban sa kapwa? A, B, or C? Alin sa mga sumusunod ang hindi nagpapakita ng wastong pakikihalubilo sa kapwa? The correct answer is letter A. Number 8. Alin sa mga sumusunod ang maaaring gawin upang maipakita ang pagmamalasakit sa kapwa kapag sila ay nakita mong gutom at walang makain? Alin sa mga sumusunod ang maaari mong gawin upang maipakita ang pagmalasakit sa kapwa kapag sila ay gutom at walang makain? So the correct answer is letter C. Okay, ang letter A, hindi niya pinansin. Umalis lang siya. Letter B naman ay nagugutom ang bata pero hindi niya binigyan. So letter C is the correct answer.
Number 9. Ang mga sumusunod ay nagpapakita ng mga mabuting tagumpay ng ating mga magulang, maliban sa isa. Ano ito? Ang mga sumusunod ay nagpapakita ng mga mabuting tagumpay ng ating mga magulang, maliban sa isa. Ano ito? So the correct answer is letter B. Number 10. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng gustong pakikihalubilo sa kapwa sa loob ng paaralan? Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng gustong pakikihalubilo sa kapwa sa loob ng paaralan? A, B, or C? The correct answer is letter C. Very good. Number 11. Ano ang ibig sabihin ng pagiging mapagbigay? Ano ang ibig sabihin ng mapagbigay? A. Pagtulong sa iba ng bukal sa loob. B. Pagbibigay kapag may kapalit. C. Pag-iwas sa mga taong nangangailangan. Ano ang ibig sabihin ng pagiging mapagbigay or ma-share? A. Pagtulong sa iba ng bukal sa loob. B. Pagbibigay kapag may kapalit. C. Pag-iwas sa mga taong nangangailangan. The correct answer is letter D. Number 12. Ano ang kabaligtaran ng pagiging mapagbigay? Ano ang kabaligtaran or opposite sa pagiging mapagbigay? A. Pagiging makasarili. B. Pagiging maaalalahanin. C. Pagiging matulungin. So the correct answer is letter A. So ang bali sa kung ikaw manghihatagon ka, ang bali is makasarili ka. Dili ka manghatag. Number 13. Bakit mahalaga ang pagiging mapagbigay? Bakit mahalaga ang pagiging mapagbigay? This is letter G. A. Para makakuha ng gantimpala mula sa iba. B. Upang magkaroon ng maraming kaibigan. C. Dahil nakakatulong ito sa kapakanan ng kapwa. So the correct answer is letter C. Dahil nakakatulong ito sa kapakanan ng kapwa. 14. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng pagiging mapagbigay sa kapwa? Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng pagiging mapagbigay sa kapwa? A, B, or C? So the correct answer is letter C. Let's continue. Number 15. Alin sa mga sumusunod naman ang hindi nagpapakita ng pagiging mapagbigay sa kapwa? Alin sa mga sumusunod naman ang hindi nagpapakita ng pagbibigay sa kapwa? So the correct answer is letter A. Number 16. Bakit mahalagang panatilihing malinis ang kapaligiran? Bakit mahalagang panatilihing malinis ang kapaligiran? A. Upang magmukhang maganda ang paligid. B. Para makaiwas sa sakit at maging maayos ang paligid. C. Para hindi mapagalitan ng guro.
So the correct answer is letter B. Para makaiwas sa sakit at maging maayos ang paligid. Number 17. Paano mo maipapakita ang kalinisan sa paaralan? Paano mo maipapakita ang kalinisan sa paaralan? A. Sa pamamagitan ng pagtatapon ng basura kahit saan. B. Sa pamamagitan ng paglilinis ng mesa pagkatapos kumain. C. Sa pag-iwan ng gamit ng nakakalat sa silid-aralan. So the correct answer is letter B. 18. Ano ang wastong paraan ng pagtatapon ng basura? Ano ang wastong paraan ng pagtatapon ng basura? A. Paghiwa-hiwalayin ang mabubulok at di nabubulok. B. Itapon lahat sa isang lugar. C. Itapon ito kung saan-saan. So the correct answer is letter A. Ito talaga dapat ang tama. Paghiwa-hiwalayin ang nabubulok at di nabubulok. Number 19. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita na tamang pangangalaga sa kapaligiran? Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita na tamang pangangalaga sa kapaligiran? Tingnan maigi ang mga larawan. A, B, or C? So the correct answer is letter B. Number 20. Alin sa mga larawan ang nagpapakita ng maaari mong gawin upang mapangalagaan ang kapaligiran sa loob ng paaralan? Alin sa mga larawan ang nagpapakita ng maaari mong gawin upang mapangalagaan ang kapaligiran sa loob ng paaralan? So the correct answer is letter A. Okay, let's check your energy. When I say energy, you say, when I say energy check, you say energy. Okay, everybody, energy check. Energy, very good. Let's continue. Alin sa mga kilos ang nagpapakita ng pagiging mapagmalasakit sa kapwa-bata? Alin sa mga kilos ang nagpapakita ng pagiging mapagmalasakit sa kapwa-bata? A, B, or C? O, naki-concern. The correct answer is letter C. Number 22. Ang mga larawan ay nagpapakita ng kabayanihan sa kapwa-bata maliban sa isa. Ano ito? Ang mga larawan sa ibaba ay nagpapakita ng kabayanihan ng kapwa-bata maliban sa isa. Ano ito? A, B, or C? The correct answer is letter B. Number 23. Nakita mo ang kaklase mo na tumutulong sa pagpulot ng basura. Ano ang dapat mong gawin? A. Tumutulong din sa pagpulot. B. Hayaan na lang siya. C. Magtapon ng basura sa tabi niya. Nakita mo ang kaklase mo na tumutulong sa pagpulot ng basura. Ano ang dapat mong gawin? A. Tumutulong din sa pagpulot.
B. Hayaan lang siya. C. Magtapon ng basura sa tabi niya. So, ang tamang sagot ay letter A. May nakita kang kaklaseng umiiyak. Anong dapat mong gawin? May nakita kang kaklaseng umiiyak. Anong dapat mong gawin? A. Lapitan at tanungin kung okay siya. B. Tawanan siya. Tawanan. Itong katawan. C. Umalis at magkunwaring hindi siya nakita. So, the correct answer is letter A. 13. Habang umuulan, may nakita kang kaklaseng walang payong. Anong gagawin mo? A. Sabihin na maghintay na lang siya sa ulan. B. Hayaan siyang mabasa sa ulan. C. Alokin siya na makasilong sa iyong payong. Habang umuulan, may nakita kang kaklaseng walang payong. Ano ang gagawin mo? A. Sabihin na maghintay na lang siya sa ulan. B. Hayaan siyang mabasa sa ulan. C. Alokin siya na makisilong sa iyong payong. The correct answer is letter C. Number 26. Ang mga kaklase mo ay tumutulong sa pag-ayos ng silid-aralan. Ano ang nararapat mong gawin? Ang mga kaklase mo ay tumutulong sa pag-aayos ng silid-aralan. Ano ang nararapat mong gawin? A. Tumutulong din sa kanila. B. Manatili sa upuan. C. Tawanan siya dahil siya lang ang nag-aayos. The correct answer is letter A. Tumutulong din sa kanila. Number 27. Ang iyong kaklase ay tumutulong sa kaklaseng hirap sa aralin. Ano ang dapat mong gawin? A. Tawanan ang kaklaseng nahihirapan. B. Huwag na lang siyang pansinin ang sitwasyon. C. Tularan ang kanyang ginawa. Ang iyong kaklase ay tumulong sa kaklaseng hirap sa aralin. Ano ang dapat mong gawin? A. Tawanan ang kaklaseng nahihirapan. B. Huwag na lang siyang pansinin ang sitwasyon. Letter C. Tularan ang kanyang ginawa. The correct answer is letter C. Number 28. Nakita mong tinulungan ng kaklase mo ang isang batang natapilok. Natakil po. Ano ang gagawin mo? A. Umalis na lang. B. Tumutulong din sa bata. C. Tawanan ang bata. Nakita mo, tinutulungan ng kaklase mo ang isang batang natapilok. Ano ang gagawin mo? A. Umalis na lang. B. Tumulong din sa bata. C. Tawanan ang bata. So, the correct answer is letter B. Number 29. Sa oras ng sakuna, tumulong ang iyong kaklase na magdala ng relief goods para sa mga nasalanta. Ano ang nararapat mong gawin? A. Sumali sa pagtulong. B. Manatili sa bahay at hintayin ang resulta ng kanilang kalagayan. C. Sabihin na hindi mo kayang tumulong. Again, sa oras ng sakuna or may trahedya o aksidente, tumulong ang iyong kaklase na magdala ng relief goods para sa mga nasalanta. Ano ang nararapat mong gawin? A. Sumali sa pagtulong. B. Manatili sa bahay at hintayin ang resulta ng kanilang kalagayan. C. Sabihin na hindi mo kayang tumulong. The correct answer is letter
A. Sumali tayo sa pagtulong. And last number 30. Nakita mo ang kaklase mo na tatagpuan ang balat ng candy sa sahig. Ngunit may isa pang kaklase mo na pinulot ito at itinapon sa basurahan. Ano ang tamang gawin? A. Hayaan sila at maglakad palayo. B. Sundin ang ginagawa na ng kalat at pagtapon din sa sahig. C. Pasalamatan ang kaklaseng naglinis at paalalahanan ang nagkalat. Again, nakita mo ang kaklase mo na nagtapon ng balat ng candy sa sahig. Ngunit, may isa ka pang kaklase na pinulot ito at itinapon ito sa basurahan. Ano ang tamang gawin? A. Hayaan sila at maglakad palayo. B. Sundin ang ginawa ng nagkalat at magtapon din sa sahig. Or C. Pasalamatan ang kaklaseng naglinis at paalalahanan ang nagkalat. The correct answer is letter C. Pasalamatan ang naglinis na kaklase at paalalahanan ang nagkalat. So that's all for this morning, and thank you for listening. I hope you will get a passing score. So kindly count your score. And till next time mga bata, bye-bye!